Ano lang tayo ng ganitong aral kasi bagong teknolohiya ito eh. Amen, makinig lahat ha. Okay, tuloy natin. For in the righteousness, tingnan mo kanina yung righteousness binigay sa atin. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Ano ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay righteous na, kung ikaw ay matuwid na, kung dala-dala mo na ang righteousness na galing kay Jesus, ang sabi ni Jesus ay inireveal yan sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin na nakikita ng mata mo. Totoo nakita ng mata mo, pero hindi yan ang pananampalataya. Amen? Hindi totoo na mahirap ka. Ay nakita mo, mahirap ka. Hindi. Ang sabi niyan, revealed from faith to faith. Faith is believing of things not seen. Amen? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo mahawak. Amen? Amen ba? Hindi mo mahawak, pero naniniwala kang darating. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? Hope for. Inaasahan mo. Pag inaasahan mo, sigurado. Kaya, ang kagalingan, sigurado. O, yung ating kamag-anak yun, si Sharon, bakit gumaling? Pinagaling ng Panginoon. Amen? Kaya ito yung sinasabi ko, tuloy-tuloy lang. May hadlang, harangin ka ng demonyo para huwag ka makarinig ng kagandahan ng gospel ni Jesus. Harangin ka, bibigyan ka ng maraming alalahanin. Pero sabi ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, seeking, worshiping, pagpunta sa church, linggo-linggo, ay inuuna mong Diyos na sambahin. Amen? Dahil alam mo, siya ang magbibigay sa lahat ng pangangailangan mo. Amen ba? Amen. Kapag nag-amen kayo, mangyayari yun. Unahin mo ang Diyos. Ay, Pastor, di ba nandiyan na siya sa akin? Bakit ko pa kailangan unahin? Simple po. Yan ang protocol. Bagamat nandiyan na siya, tumawag ka pa rin sa Kanya. Sumamba ka pa rin. Kasi yan ang mundo, tinitingnan tayo eh. Paano masasabing nakakilala ka sa Diyos ay hindi ka na nagsasamba? Ang kumikilala sa Diyos ay sumasamba. Kaya sabi ko doon sa ating Bible study, sa Pasay, kahit sa simbahan Katoliko, wala namang ganito simbahan, sumamba ka. Kausapin mo ang Panginoon. Amen? Amen ba? Kahit saan, kung walang simbahan, pumunta ka sa ilalim ng puno, kausapin mo ang Diyos. O kaya bakit sa puno pa? Sa kwarto mo, sa paglalakad mo, sa pagtatravel mo. Lord, salamat. Pasalamatan mo siya in everything. Give thanks. Hallelujah. Tuloy natin. Righteousness from God comes through faith. Tingnan mo po, napakaganda. But now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Pero mo, doon pa sa lumang tipan, sa Genesis, na-witness pa ang ganitong mangyayari sa atin ngayon. Ito yung blessing sa atin ngayon, na ang righteous ng Diyos, ibinigay sa atin, walang requirements. Hindi niya sinasabing, magkasal ka ng 5 Our Father. Tapos yun, pero 5. Walang kondisyon. Ang kondisyon lang niya, kilalanin mo siya bilang namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay ng pagmuli. Yun lang, ganun lang kasimple. Naniniwala. Sabi mo, naniniwala ako. O yan, yan. Qualified na tayo lahat. Lahat na tayo tagalangit na. Amen? Pambing, namula ulit. Pumula ulit. Ano kaya yan? Kulang-kulang sa battery. Okay, tuloy natin. Gilid pa. Sa side. Huwag yung gitna. Gilid. Tapos gilid. Yung side na. Yan. Indudunin. Hallelujah. Ayan. Nakapula na. Tapos gilid. Ayan na. Okay, tuloy natin ha. Okay, napakaganda po ng mga verses na ito. The righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith.
Faith. Faith in Jesus Christ. Jesus Christ. Kay Kristo lang. Amen? Jesus only. Only Jesus. Jesus focus. May problema kayo. Doon kay Jesus. Doon kay Jesus. Amen? In Jesus Christ, to all who believe, for there is no difference. Walang pagkakaiba. Pare-pareho tayo. Walang pastor. Paglapit kay Jesus. Amen? Hindi niya sinasabi, pag pastor ka, mataas ang posisyon mo. Qualified ka. Wala. Ang sabi lang niya, maniwala. Walang pastor. Amen? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, pag lumapit ka kay Lord, dinidinig niya ang prayer mo. Palakpakan natin si Jesus. Palakas! Palakas! Palakpak! Amen? Kaya ka pumapalakpak, you are blessed. Sabi mo, I am blessed. Forever. Kaya may forever. Galing kay Lord. Amen? Pero sa ano, walang forever. Amen? Hallelujah! For what does the scripture say? Abraham believed God. Si Abraham, binigyan niya ang halimbawa. For it was accounted to him for righteousness. Kung ano yung buhay ni Abraham, yun din ang buhay natin sa ngayon. Believing. Abraham believes God. Elohim, El Shaddai, El Elyon, yun ang pinaniniwalaan ni Abraham. At siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo, wala na sa El Elyon, kundi kay Jesus na. Ako at ang Ama ay isa. Kapag narinig nyo, pinipreach natin si Jesus, ang Ama ay nandyan na. Ang Holy Spirit nandyan na. Amen? Ang mga Hudyo hanggang ngayon, ang Israel, puro gera. Sa Biblia, puro gera. Hanggang gera. Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus. Kasi ang paniwala nila, isang Diyos lang. Bakit sinasabi ni Jesus, Diyos yan? Bakit sinasabi may Holy Spirit? Di tatlo yan. Ayaw nilang maniwala na gano'n. Hindi nila alam na tatlong isang Diyos, pero tatlong persona, tatlong pagpapaliwanag para ipaliwanag sa tao. Mapalad tayo. Kapag naroon tayo nakatira sa Israel, bayan na ng Panginoon siya, puro naman gira, mangangamba ka pa rin. Amen ba? Ang problema nga, hindi nila kinikilala si Jesus. Yung Muslim country, yung lugar nila Ahmed, nasaan si Ahmed? Yung lugar ng tatay mo, doon, puro Muslim, hindi naniniwala kay Jesus. Pindot mo ulit yung ano, kasi pula ulit. Okay, tuloy natin. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Amen? Sabi niya, kung sino yung tumingin kay lahat dito, para maintindihan niyo ang paliwanag na ito. Hallelujah. Mayroon kasi tayong tinatawag na mindset na kapag masipag ka, unlad ka, pagpapalain ka ng Diyos. Pag hindi ka masipag, hindi ka unlad. Pero alam niyo po ba, ganito lang po kasimple. Amen? Nasa biyaya ng Diyos, kaya tayo maging masipag. Kaya tayo uunlad dahil sa biyaya, dahil kay Jesus. Grace is only Jesus. Lagi nakasintro sa Diyos. Amen? Lagi tayo nakapokus. Kaya ako blessed dahil kay Jesus. Dahil ako maganda, dahil kay Jesus. Amen? Hindi dahil masipag ako, ganito ko masipag. Kasi na, kapag kasipagan ng basihan, walang taong hindi masipag. Ikaw, napakasipag mo sa barangay. Di ba? Example lang yan. Ikaw, napakasipag mo. Sikap, napakasipag sa barangay. Amen. Pero hindi yun ang basihan. Ang basihan, sabi niya, grace. To him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Utang. Maraming utang. Kapag puro works. Sa grace, faith. Bless. Tandaan po natin yan, ha? But to him who does not work, tayo yun, hindi tayo unlad dahil sa pagtatrabaho. Pero hindi ibig sabihin tamad tayo, ha? Masisipag nga tayo, eh. Amen? Masisipag nga tayo. Kasi nga, blessed na tayo. Mahirap naman, blessed ka, tapos tatamad-tamad ka. Di ba? Sabi niya, but to him who does not work, but believes on him, who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Napakagandang mga talata. Romans 1, verse 3 to 8. Amen? Romans 4? Romans 4, okay. To him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith
accounted for righteousness. Napakaganda po. Amen? Kaya hindi tayo works. Ang utos kasi ni Moses, hanggang ngayon maraming tao, dahil under tayo ng Roman Catholic, ang utos talaga, works, works, works. Yayaman ka, pagmasipag ka. Ganito ka. Pero sa pananampalataya, done. Yung ating kahirapan ay dinala na sa krus. Amen? Ang ating kahirapan, ang ating kalagayan sa buhay, amen? Dinala na, kaya panampalatayanan na lang natin yung kanyang ginawa. Kapag nanampalataya tayo sa kanyang tinapos na gawa, ang tawag dun, done. Uunlad ka dahil tinapos na ng Panginoon ang kahirapan mo. Amen? Paniwalaan mo na lamang nasasagana ka. Amen? Uunlad ka. Believing. Ano ba ang nakikita mo? Ano bang nakikita mo? Huwag kang maniwalang mahirap ka. Tandaan mo yan. Kapag kilala mo si Jesus, hindi ka mahirap. Amen? Marami din nangangaral. Sinasabi nila ng 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of the Lord, even though He is rich, He became poor, so that you are poor, become rich. Ayaw nila ng verse noon. Yung poor doon, spiritual daw yun. Hindi ako naniniwala spiritual yun. Amen? Ang tinutukoy doon, ikaw na mahirap, kinikilala mo si Jesus, na siyang mayaman, naging mahirap, upang ang kasaganaan niya ibinigay sa iyo. Yun ang totoo. Ang kasaganaan ay lahat ng bagay. Amen po ba? Hallelujah. Just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Imputes righteousness. Okay. Napakaganda po ng atmosphere natin. Kasi tayo dito mga bata, pero kayong mga nanay, mga tatay nakikinig sa akin. At yun ang gustong-gusto ng Diyos. Lahat ng mga pagpapala, lahat ng himala, kailangan nyo, pag-uwi nyo. Sa sunod na rin ko magpatotoo kayo. Amen? Kasi nakukuha nyo na nakukuha nyo yung ibig sabihin ni Lord sa'yo. Hindi sa akin. Ako messenger lang. Gusto ni Lord na ipaliwanag sa inyo na ganito yan. Amen? Sabi niya, blessed of the man whom God imputes righteousness apart from works. Hindi ka nabibless dahil sa works, nabibless ka dahil sa righteousness ni Jesus. Amen? Amen ba? Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Makasalanan ka ba? Sabi niya, makasalanan ba ako, Pastor? Hindi! Bakit, Pastor? Pinatawad ka na! Pastor, nagsisinungaling pa ako. Matuwid ka pa rin. Amen? Kasi sabi niya, ano man ang kasalanan na gagawa mo, hindi na ibinibilang laban sa'yo. Bakit? Kasi kinuha na niya ang lahat ng kasalanan mo ngayon sa darating. Hindi na ibibilang laban sa iyo. Kaya ikaw po ngay, matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. Amen? Matuwid ka na. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Yan. Bakit kaya ano kaya problema niyo? Pungay-pungay. Asan yung charger? Ayan naman. Okay, okay, malinaw ha? Habang nabubuhay kayo, hindi bibilangin sa langit yung mga kasalanan nyo. Kasi ngayon palang pinatawad na kayo. Kaya nyo bang unawain nyo? Kapag naintindihan nyo na wala na kayong kasalanan sa harapan ng Panginoon, you are blessed forever. Righteous forever. Kaya masasabihin, righteous forever. Mga churches under the law, they cannot believe that they are righteous forever. Ayaw nila mga righteous forever mga tao. Kasi lagi sila katingin. Ang law lagi nakatingin sa law, sa sin. Sin. Every sin may parusa. Sa atin wala ng parusa. Bakit walang parusa? Ang kasalanan na gagawa natin kahapon ngayon at bukas. Dahil kinuha na niya. Do you agree? Intindi. Naintindihan niyo po? Palakpakan natin si Jesus. Mga senior citizen. Amen? Tayo mga senior citizen. We are blessed. Amen? At habang tayo nabi-bless, habang buhay natin, mama.
Brother, pabata, mayroong pabata. Amen? Bakit? Ang nagpapatanda sa katawan natin, yung pag-aalala. Ay anong alalahanin mo kung alam mo ang Diyos magpo-provide sa'yo? Sister, why worry? When you know that God will provide all your needs? Amen? Pero minsan, mag-worry ka rin naman. Hindi naman talaga kaula tayo. Isip natin eh. Nagtatrabaho yan pag walang pera eh. Ano kayo gagawin ko? Ano kayo gagawin ko? Sabi ng Bible, tiwala ka lang sa Panginoon. O sige, tiwala na nga ako, hindi lang ako mag-iisip. Habang tumigil ka sa pag-isip, dumarating yung blessing. Amen? Dumarating pagpapala. Hindi mo pinagtrabahuan. Amen po ba? Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Yung impute, hindi na ibinibilang sa'yo. Ibinibilang na kay Jesus. Tandaan niyo, ibinibilang na kay Jesus ang ating mga kasalanan. Hindi na ibinibilang laban sa atin. Sa Old Covenant, sa Law, ibinibilang yan. Kaya lagi tayo naghihirap noon kasi nga, ang paniwala natin, nagkasala ako eh. Kasi nang-i-scam ako eh. Kaya wala akong pagpapala. Mali. Ano mang pagkakamali mo nagawa ng pagkakamali na minsan hindi mo alam. Mali pala yun. Sabi mo, nagawa tayo. Hindi natin alam na mali. Na-overconfidence tayo. Pero napakabuti ng Diyos. Wala na palang hindi na binibilang sa atin. Matuwid na ang tingin ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. So that no one will boast. So, para wala daw tayo may pagmamalaki. Anong verse yan? That no flesh should glory in His presence. Amen? Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Yumayaman ako dahil sa Diyos. Amen? Amen ba? Mayaman ako dahil sa Diyos. Umunlad yung pamumuhay ko. Yung negosyo ko dahil sa Diyos. Yung mister ko na-promote. Yung asawang babae ko na-promote. Ang galing niya sa computer, sa call center. Tumaas ang sahod. Nagdahil sa Panginoon. Laging si Lord. Bida lagi si Lord. Amen. Laging sinasabi si Lord. Kapag na-master natin si Lord, dito ka sa harap, Pastor. Laging si Lord. Yan, dito. Ba't ka dito? Dito sa likod ni Matoy. Okay, yung church natin, si Lord ang mastermind. Si Lord ang boss dito sa church na ito. Hindi, Pastor. Kami mga messenger lang. Kami mga trabahador lang dito. Nagbubuhat ng silya, naglilinis ng plato, naglilinis. Bakit mo ginagawa yan? Dahil kay Jesus. Amen? Amen ba? Hindi tayo boss dito. Sabi ko nga sa mga natin, ating mga founder ng simbahan, walang boss dito ha. Ginagawa natin ayon sa kabutihan ng puso na binigay sa atin ni Lord, na ginagawa natin ito. Amen? Hindi mo sasabihin na ganito ang ginawa ko. Wala na yun. Nung under law tayo, lagi natin binibilan yung sarili natin kasi gusto natin ma-promote agad. Di ba? O Kap, alam mo Kap, na ganito, ang daming ganito Kap, ang dami namin nahuli Kap, Kap. Lagi natin binibida yung sarili natin. Ngayon si Lord na bida. Saan man tayo naroon, pag-usapan natin si Jesus. Si Lord, kabutihan, katutuwa tayo lagi kay Jesus. Amen ba? Amen ba? Kaya tayo, hindi tayo mga marites. Mga sa likod natin. Brother Art, hindi tayo marites. Marites tayo about Jesus. Milet, Art. Marites tayo about the goodness of Jesus. Amen? Amen ba? Tandaan niyo yan ha? Hindi tayo nagchichismis ng buhay na may buhay. Kung mayroon pa tayong chismis, kahit saan ako, ibinibida ko si Jesus. Pinagpipray natin kay Jesus. Naglakad ako doon sa overpass ng Tulan. Pambik. Mayroon ka ganyan-ganyang mama. Tanda na. Inodyo ko kung sharean. Saan po kayo galing? Nagsimba ako sa Quiapo. Kasi tuwing Biyernes ako yung nagsisimba para mapagaling yung tungod ko. Sabi ko, pwede po ba kayo ipag-pray?
Mabeg pula ulit. Hindi ko ba ipag-pray? Opo. Gusto mo ba tanggapin si Jesus bilang Panginoon? Opo. Sa madaling salita, tinanggap natin si Jesus, tagalangit na tayo. Sino man ang pinag-pray niyo na tumanggap kay Jesus, tagalangit na kayo. Hindi na kayo taga-kabila. Kasi dalawang lugar sa langit, sa kabila at sa langit. Tandaan niyo yan. Sa kabila, paghihirap, amen, kahirapan ang naroon. Ang kwentuhan doon sa kabila, puro sisihan. Kaya ako nandito nung dahil sa iyo. Kaya ganito kasi, nireject ko si Jesus. Ang dahilan lang hindi tayo makapasok sa langit at mapunta tayo sa kabila. Yun pong tinatawag na ayaw mong paniwalaan si Jesus. Amen ba? Amen? Yan lang po ang nireject mo si Jesus na namatay siya sa'yo. Yun lang ang papunta kayo sa kabila. Sa mga Muslim, sa mga viewers natin. Yun lang po, ay mga may sakit, kailangan nyo si Jesus para maligtas. Amen? Kasi means 70 years old, 90 years old, wala na tayo sa katawang ito. Ito ililibing. Magiging alabok ito. Pero yung spirit natin ligtas. Ang espiritu natin may kakaroon ng bagong katawan. Katawan na hindi tumatanda ang pungay. Magandang katawan natin sa langit. Hindi tayo tumatanda. Kasi doon, kahit tumatanda ang mundo ito, sa langit, wala na yung gravity. Wala na yung init ng araw. Iba na ang katawan natin sa langit. Glorious body. Nakaka-transfer tayo from one place to another. Amen? Hallelujah! Tuluyan ko lang ito. Mayroon pa akong 15. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Yan, because of Christ. Tuloy natin. That as is written, He who glories, let him glory in the Lord. Tingnan niyo po yun. Sino man nagmamalaki, sino lang yung pagmamalaki niya. Amen po ba? Kasi, kapag si Lord na ang ating pinagmamalaki, dumadaloy na lahat ng biyaya at pagpapala. Bakit nadidelay ang mga biyaya at pagpapala? Kasi, ang binibida natin, yung sarili. Ayaw ni Lord na ang sarili natin, ang ibinibida natin sa mundo ito. Gusto ni Lord, si Lord, para mapagkatiwalaan ka, na marunong ka magpasalamat. In everything, give thanks. Amen? Tandaan niyo po yan. Lord lagi. Si Lord lagi. Wala tayong motibo. Kakaibigan tayo, wala akong motibo sa iyo. Ang motibo ko kayo na magkaibigan dahil kay Jesus, wala na. Yung iba, gusto na makipag-ibag sa bilyonaryo, sa milyonaryo, kasi pakiramdam nila, pag sila'y naging kaibigan ng bilyonaryo, pakiramdam lang, akala nila bilyonaryo na rin sila. Yun ang alam nila. Pero mas magandang kilala natin si Jesus, dahil as Jesus is, so are we in this world. Pag kinikilala natin si Jesus, kung ano man si Jesus, walang sakit, walang karamdaman, hindi nag-aalala. Ganun din tayo sa buhay natin. Okay, pula ulit. Hallelujah. Okay, tuloy. Okay, nag-green na. Mamaya na lang natin ayusin bakit nagaganyan yan. Pula. Ito, si Paul, Apostle Paul, church persecutor. Nawala yung verse ni Apostle Paul. Bigyan ko lang example si Apostle Paul. Si Apostle Paul, mamamatay tao. Lahat ng mga naniniwala kay Jesus, pinapapatay niya. Kasama doon si Stephen. Kasi nga, pinagmamalaki ni Pablo, yung kanyang grupo, yung kanyang relihiyon. Pariseo, Saduceo, at saka Judaism yung religion niya during the time. Si Pablo, talagang magaling siya sa sarili niya. Sa sarili niya abilin, sa sarili ng lakas. Katotoo, matalino naman talaga siya. Pinipersecute niya yung mga tao. Pero, minsan, naglalakad siya sa disyerto. Nakakita siya ng napakaliwanag ng ilaw. At ang liwanag na yun, nabulag siya. Sabi ni Pablo, sino ka? Who are you, Lord? I am Jesus whom you persecute. Natakot si Pablo. Ito pala yung pinipersecute ko. Ito pala yung kinakalaban ko. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot kick against the pricks. Amen? Di mo pwedeng tadyakan, di mo pwedeng gawa ng masama ang Diyos. Amen? Laban sa Diyos.
You cannot kick against the pricks. Ang pricks, yung mga pricks na bato. Sabi niya, sabi ng Panginoon. Kaya nabulag siya. Nung nabulag siya, sabi ng Panginoon, pumunta ka doon kay Grace. Pumunta ka doon kay Ananias, which symbolize grace, at magpapapray ka. Amen? Alam niyo kung kayo may sakit po, hindi po masamang magpapray ka. Tulad ng dalawang bata ka na, basta pag-pray mo nga kami, sakit ulo namin. Ganun po, huwag po kayo mag-iyaw. Kahit sa chat, can you pray for me? Kasi God answers prayer. Kaya si Pablo, nung mabulag siya, pumunta siya kay Ananias, which is grace, pinag-pray siya at gumaling siya. Simula doon, hindi na siya nangangaral laban sa mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Yan yung kwento about Apostle Paul. At ang sabi niya, Jesus, Lord of heavens and earth, God who made, tingnan niyo po ito, God made the world and everything in it. Since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Amen? Does not dwell in temples made with hands. Amen? Hindi siya nananahan sa mga ribulto o Diyos-Diyosa na gawa ng kamay. Siya'y nananahan sa mga katawan ng tao. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Kasi sabi niya sa noong Pasko, sabi ng Emmanuel, Amen? Ang Emmanuel po, ibig sabihin ng Emmanuel, God be with us. Amen? Ang Emmanuel, God is with us. Yan, okay, clean. God is with us. God is with us. Ang Diyos ay nandiyan na sa atin. Yun po ang ibig sabihin niyan. The Creator of the heavens and the earth, the Lord of heavens and the earth, does not dwells on yung mga bahay. Amen? Hindi siya nagde-dwell doon. Mark. Ano yun ulit? Pumula ulit. Sayang yung mensahe. Kahit gitna lang. Lord is He worship with men's hands. Hindi siya nananahan sa mga gawa ng kamay ng tao tulad ng mga ribulto at Diyos-Diyosan. Amen? As though He needed anything since He gives to all life, breath, and all things. Amen? He gives breath. Siya nagbibigay ng buhay. Ang Diyos hindi po apatay. Amen? Gusto ng Diyos na mahabang buhay. Hindi nang gagaling sa kanyang sakit. Huwag mong isipin pag nagkakasakit ka, galing sa Diyos. Hindi nagbibigay ang sakit. Ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng sakit para parusahan ka. Ang sakit galing kay Satanas. Amen? Yung kahirapan, kawalan ng pera, lagi kay Satanas yan. Kaya kilalanin natin ang Diyos para si Satanas, ang kahirapan, ang sakit, mawala. Lagi tayong Jesus conscious. Lagi tayong Lord conscious. Lord, Lord, Lord. Ganun po ang sikreto dyan. Lord, is He worship with men's hands as though He needed anything since He gives to all life, breath, and all things. Amen? Dati na araw, pag-aaralan natin talaga yung hindi po mapatay ang Diyos. For in Him we live. In Him we live and move and have our being. Amen? Lakoy gumagalaw. At sumasayaw tayo. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Tayo nagpupuri sa Panginoon. Gumagalaw tayo dahil ang being natin ay para sa Diyos. Our being. Move and have our being. As also some of your poets have said, for we are also His offspring. Our being is God. Amen? For in Him we live. Tayo nabubuhay para sa Kanya. Siya ay para sa atin. Amen? Nung araw ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos nasa labas. Ngayon ang Espiritu ng Diyos nandyan sa atin sa bahay niyo. Kahit gaano kalit ang bahay mo nandun, nakatira ang Diyos. Pumalit lang ang tirahan ko, pero alam ko nandun ang Diyos. Kahit saan tayo naroon ang Diyos. Amen? Tingnan nyo. Pupunta ka kapag ikaw alam mong conscious mo si Lord. Pupunta ka sa isang kantin. Kainan. Upo ka doon, kaya kumain ka. May nagdadating ang maraming tao. Kahit sa 7-Eleven, gugulat ka.
Ba't biglang dumami tao? Nung nandito ako, dumadami tao. Dumadami tao, nag-a-attract sa tao, Panginoon, sa atin. Amen ba? Nag-a-attract. Kasi nasa atin yung liwanag ng Panginoon. Kahit sa church na ito, dahil nandito liwanag, nag-a-attract sila maraming tao. Kaya susunod na taon, doon na tayo mag-anibersaryo sa baba para pwede na kayo mag-swimming. Tandaan niyo po yan. Mas marami tayong regalo sa susunod na taon. Yun ang revelation sa amin ni Lord. Kasi magdadala siya ng maraming tao. Paano natin pupunin yung lugar nito kung maliit ang lugar? Kaya next year, announcement na rin yan. Next year, doon tayo. Sunod na taon, doon tayo sa malalaking lugar. Kasi ang Diyos magdadalang tao, gusto ng Diyos maligtas sa mga tao. Kaya invite natin si nanay, si tatay, si lolo. Bago mapunta sa mawala sa mundo ay maligtas. Amen? Si lola. Hallelujah. Jesus, our forgiveness and all blessings flow. Tumingin kayo lahat dito. Ito yung pinakamahalaga. Ito yung pinaka-key. Therefore, let us be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sin. Okay? Forgiveness of sins. Dahil ang kasalanan nga yung hadlang. Kaya siya nagpapatawad. And by Him, everyone who believe, ang sino mang nanampalataya at naniwala ay nagiging justified, naging just, naging matuwid from all things from which you could not be justified by the law of Moses. The law of Moses means hindi sa mga gawa. Nasanay tayo, bless ka kapag mabubuting gawa. Kahit wala kang mabuting gawa, ay bless ka na. Amen? Dahil yan, verse na yan, malinaw. Everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Ang law ni Moses, puro gawa, gawa, gawa. Overnight prayer tayo, magpiprayer tayo, mag-prayer and fasting tayo, ganito gawin natin para kumilos ang kamay ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na kailangan pakilusin natin ang kamay ng Diyos. Dahil 2,000 taon na nakakaraan, kumilos na ang kamay ng Diyos. Kaya sabi niya, temple is tied, it is finished. Amen? Tapos na lahat. Kasi, malinaw ha? Tapos na lahat. Tapos na lahat. Yan o. Just na tayo sa harapan ng Panginoon. Lahat ng mga kailanganan natin, tapos na, tinapos na niya sa krus na paniwalaan na lang natin. Tandaan niyo po yan, mga kabataan sa likuran, mga youth. He who did not spare, ito po, tingnan niyo po, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Binigay sa atin ang kanyang bugtong na anak, how shall He not with Him also freely give us all things? All things. Amen? Doon pa man sa Garden of Eden, nandun na lahat, binigay na ng Diyos. Hanggang ngayon, nasa atin na lahat. Minsan bumili man tayo ng damit na ukay-ukay, galing pa rin sa Diyos yun. Amen? Amen po ba? Kasi sa pangangailangan natin, pumunta ka ng mall, napakaraming bagay na pwede nating bilhin. Sa mall, napakarami. Ganito bilhin mo, ganito bilhin. Yun, sabi ng Panginoon, no? All things. Kaya kapag mayroon kang pangailangan sa Diyos, Lord, I need these things. Sabi mo, ibibigay mo sa akin. Amen? Yun po. Freely give us all things. Kung ikaw ay negosyante, hinihingi mo. Siyempre, kaunlaran ang negosyo mo. Walang nagdinegosyo, naghingi ka ng pagbagsak. Walang pastor na humingi na, huwag mo na padamihin yung church ko. Kami mga pastor, gusto namin makita na umunlad yung church. Yan ang kagalakan namin. Kaya Bible study kami ng Bible study. Amen? Amen ba? Hallelujah. Give us all things. And by Him, by Jesus, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the works, by your works. Law of Moses is works. I mean, we cannot be justified by works.
We are justified by faith. Amen? Yun lang po, lagi niyang marinig sa church na ito. Laging pinipreach dito kung ano na ang ginawa ng Diyos sa inyo. Pinagpala na kayo ng Diyos. Kung nag-aalinlangan kayo, tuloy-tuloy lang. Hintayin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ano man ang hinihingi mo, hintayin lang. Lord, gusto ko manalangin, panalangin ko po yung mga anak ko, liliit pa. Nag-aalala ako, gusto ko Lord na makatapos sila sa pag-aaral. Sabihin mo kay Lord, gagawin niya yan. Amen? Gusto ko Lord, yung mga anak ko magkakaroon ng ganito, Lord, ganito. Sabihin mo kay Lord, lahat kung gusto mo. Ibibigay sa'yo ng Panginoon. Who is he who condemns? It is Christ who died. And furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who makes intercession for us. Kasi sa Old Covenant, ang daming intercession kaysa New Covenant. Amen? Ang sabi na, God is looking for a man who stand the gap to intercede. Ang tinutukoy ko ay pala noon, hindi tayo, kundi si Jesus. Amen? Ang Diyos ay nag-intercede para sa atin, para sa mundo, at kumikilala siya sa Kanya. At ang sabi niya, who is he who condemns? Okay. Ang sakit karamdaman, galing yan sa condemnation. Galing yan sa lagi nag-worry. Ulitin ko, maging aware kayo. Ang isang taong palaisip, laging maalalahanin sa yung laging nagkakasakit. Ang cancer galing yan doon sa pag-aalala. Walang pagkilala, tiwala sa Diyos. At yung nakukondem. Alam niyo yung nakukondem, nagagawa ka ng muli. Nakukondem ka. Sorry. Humingi ka ng sorry. Pero sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ano man ang pagkakalili, huwag kang makondem. Kasi naintindihan ng Diyos na condemnation kills. Ang condemnation, i-condemn yung sarili yan, pumapatay. Doon nagkakasakit. Kaya ang preaching ng mga pastors about the law, gawin. Ang mga membro nagkakasakit ng cancer. Kasi nakukondem. Hindi nila alam na hindi ka na dapat makondem. Si Jesus, dahil si Jesus ang nakondem para sa'yo. Amen? Sabi mo, I am not condemned. Because, sabi mo, Jesus was condemned. Nakondem na si Jesus eh. Narinig natin na hinusgahan ka na, hindi ka na pwedeng husgahan. Si Jesus na husgahan, hindi ka na pwedeng husgahan. Nahusgahan na para sa kasalanan mo eh. Ba't husgahan ka pa? Kaya yung tawag na, there is no more condemnation. Matulog kang mapayapa. Mamuhay kang mapayapa. Alagaan mo yung aso mo, alagaan mo yung pusa mo, alagaan mo yung ibon mo, na may masaya. Amen? May mga tao maraming alaga, pero punong-puno ng galit, punong-puno ng inis. Wala kasi si Jesus. Amen? Kaya lagi tayong nakangiti. Kasi ang ngiti, hindi lang vitamina ng katawan yan. Medisina yan, gamot ang lagi nakangiti. Nakasulat sa Biblia. Ayaw ni Lord na lagi tayong nakasimangot na wala man lang ngiti. Kahit sa loob ng pamamahay. Mga misis, ngitian niyo yung mister niyo. Mga mister, ngitian niyo yung mga misis niyo. Amen, yakapin niyo. Yung mga anak niyo, yakapin niyo. Oh, anak, mahal na mahal kita. Mga anak, yakapin si tatay. Kung wala si tatay, wala si nanay, yakapin mo yung kapatid mo. Huwag mag-aaway. Lagi niyo siya sabi, huwag kayong mag-aaway. Walang pagpapala sa nag-aaway. Galit, pukot. Ang nakukuha ng mga taong pulong-pulong ng away. Hindi tayo nilikha ng Diyos para makapag-away. Nilikha tayo ng Diyos upang magmahalan. Sabi niya, love one another kahit kaaway mo. Amen? Kahit kaaway mo. Upo ka, pastor. Dito sa bag ko. Kahit kaaway mo, mahalin mo. Pastor John. Yan sa bag, asay dyan. Amen? Kahit kaaway mo, mahalin mo. Huwag mong gantihan.
ng galit yung kaaway mo. Kasi pag may kaaway ka, nakapag-isip ka ng galit, ito, ano lang ito, aral ito. Mas pangit ang ginawa sa'yo, nag-isip ka, namamatay na sana yun. Papatay ng demonyo yun. Kaya sabi na po, huwag kang magalit. Amen? Nakuha niyo po? Huwag kang mag-isip. Kapag nakapag-isip ka ng galit kasi, sinita ka, nagalit ka, pinangaralan ka, nagalit ka. Huwag kang mag-isip ng sana maano sa kanya yan. Sana malugi negosyo niya. Kasi pangit na magalit. Huwag kang mag-isip niyan. Kasi gagawin ng demonyo yan. Ang demonyo gagawa ng mga bagay na negative na iniisip natin at sinasalita natin. Lord, sorry Lord, nakapag-isip ko ng pangit. Bless mo po siya, Lord. Pagpalain mo po yung tao na yan, Lord. Kahit kaaway mo, ha? Kahit tinuturo ng panahon magalit. Amen? Mahirap ang katuruan na yan. Kasi ginawa ka ng masama eh. Amen? Pero nang dahil sa sinabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Amen? Ito yung higit pa sa lahat ng utos. Love one another. Amen? Tandaan niyo po yan. Mahirap lang gawin. Kasi sa church, may mga churches nag-away-away ng miyembro. Nag-away-away. Nagsisiraan sila. Hindi yan ang tunay na church. Ang tunay na church ni Lord. Wala tayong pakialam sa ginagawa ng iba. Kung ano man ang kanyang ginawa, doon siya masaya. Sabi ng Bisaya, sa mga taga-Bisaya, kung saan ka masaya, suportahan ka. Ganon din ang Panginoon. Kung saan tayo masaya, sinusuportahan tayo ni Lord. Amen? Huwag mo nang i-chismis na ganitong buhay ni ganito. Amen? Sikat pagpapala sa church natin yan. Nung magsimula ko, siya yung unang nilapitan ko. Hanggang ngayon, magkakaibigan kami. Naglalakad kami once a week. Nagkukwentuhan kami. Kasi magkaibigan kami. Amen po ba? Kasi minsan pag may kagalit ka, minsan ayaw mo nang makita eh. Amen ba? Nakuha niyo po? Naintindihan niyo po? Sumagot lang po kayo ng amen. Medyo mahirap gawin yung mamahalin mo yung kaaway. Minsan ang ginagawa ng Diablo, ang kaaway mo naman, wala doon sa labas eh. Ang kaaway mo, minsan nasa loob ng tahanan, minsan nasa loob ng simbahan. Ay, meron mo sa loob ng simbahan, sumasamba kayo, uhihin ka, Panginoon, tapos mayroon ka sama ng loob doon. Di ba? Sinasamba kita, Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon, pero mayroon ka palang sama ng loob sa Kanya. Di ba hindi maganda? Amen po ba? Kaya nga, minsan, ayaw mo pumunta dyan, Pastor, kasi chismoso mga tao dyan. Gusto na lang akong pumunta sa malaking church na walang nakakilala sa akin para wala akong chismis. Iba naman yun. Hallelujah. Okay, tuloy natin. Ito pa, ang pinakamaganda. At dito po ako magtatapos. Kakain na po tayo. Amen? Kakain na po tayo. Palakpak mga bata sa likod. Hallelujah. Tonto yung mga bata. Okay, tingnan niyo po ha. Ito po ang pinaka-the best. Ang pangalan ng church natin, Reigning in Life. Amen? Ito, Reigning in Life. Yun yung church natin. Roma 5:17. Ano po ang sabi niya? For if by one man's offense, death reigned through the one man. Kapula. Much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Mga nanay, mga anak nyo, bless na ni Lord yan. Kapag nasa atin ang righteousness ni Jesus, we will reign in life. Kapag titingnan mo yung reign in life, ito yung magro-rule ka. Pag may karamdaman ka, malampasan mo yung karamdaman mo. Kapag mayroon kang kahirapan, malampasan mo. Yun pong reign in life. The requirements for us to reign in life is to believe that we are righteous in Jesus. Brad Pitts. Kuha mo?
paniwalaan lang natin na righteous, we will reign in life. Ibig sabihin, payaman! Hallelujah! Kung ayaw niyo maniwalang payaman, huwag kayo maniwala. Hindi mangyayari kasi kung ano yung pinaniwalaan, hindi mangyayari sa atin. Amen ba? Nakuha niyo po? We will reign in life. Basilio, Basilica. Yung reign in Hebrew and in Greek is Basilica, Basilio. Basilio is reign in life. Reign in life. Kahit sa ating kapaligiran, marami nang nakakaranas ng reigning in life. Amen? At kung hindi nyo pa maranasan, tuloy-tuloy lang, hintayin nyo. Bibigyan kayo ng kaalaman ng Diyos. Sabi nga, money is not the problem. Money is not the problem. It's the idea problem. Amen? Bibigyan ka ng Diyos ng maraming idea to reign in life. Bibigyan ka ng maraming kaalaman. Kung ikaw ay negosyante ng isang negosyo, bibigyan ka niya ng maraming negosyo. Reigning in life, walang pagkalugi. Kaya mamanda ka, Brad Page, bibigyan ka ni Lord. Amen? Hindi naman natin iniisip, pero ang boss mo napakayaman. Kung gaano kayaman ang boss mo, posible rin ganun ka rin gagawin kayaman. Eh, walang posible kasi mahirap lang yun lang. Nagtitinda lang ng sapatos nung araw, gumagawa ng sapatos sa SM yung ano, di ba? Pero ngayon, napakayaman, mga anak na lang nagmamana. Eh, kung gano'n yun siya, why not? Bakit hindi? Amen? Amen? 5 years to 10 years from now, wala na tayo dito, nandun na tayo sa malaking simbahan. Yun ang reigning in life. Amen? Yung mga music minister natin na pinangalan ni James, yung mga bata na tinuruan ni Brother James, sila na yung mga worship leader. Amen? Kilalang mga worship leader sa Pilipinas. Sila yung mga nagpapakata na ang glory, ang presence ng Panginoon naroon. Siyempre nagsimula sa maliit. Amen? Nagsimula ang bata eh. Tinuruan ng bata eh. Paano magagaling ang bata? Eh, bata pa lang. Pero the more nandiyan sila, umuunlad sila, gagaling sila ng gagaling. Eh, tingnan mo yung mga mukha ng mga bata na ito, may mga video tayo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Nakuha niyo po? We will reign in life through the one Jesus Christ. At yun ang nireveal sa akin ng panaginip nung bago tayo magsimula. Na pinakita sa akin ang napakaraming bata at ang mga bata na lalaki sa simbahan na ito at lalaki at ang lalaki at ang mga bata na yun pagdating ng araw, they will reign in life sa mga technology. Sila ay magiging piloto, sila ay magiging stewardess, sila ay magiging sa buhay nila dahil kay Jesus. Amen po ba? At ang mga bata na yun, mayroong mga special program ang Diyos sa kanila na inireveal sa amin sa church na ito. Na 5 years to 10 years from now, ang mga bata na yun, mayroong sariling mga negosyo. Pero niyo po. Mayroong sariling mga negosyo. At ang mga blessing ng mga bata na yun, hindi pwedeng kunin ng mga bata. Kung bata pa sila, kukunin ng nanay. Mga nanay, narinig niya na, nanay ang kukuha. Kaya blessing pa rin ang mga bata na yun sa nanay. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Siguro, na tayo? Victory song at manalangin mo muna ako. Imuko tayo lahat. O Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na ito na kung saan pinagdiriwang namin, Panginoon, ang 7th year anniversary. Tunay, Jesus is our righteousness and the righteousness to those who are watching this program. Father, release blessing. All blessings are released. Healing, financial breakthrough, Lord, ay dumadaloy sa lahat ng naaabot ng mensahe nito, Lord, sa anibersaryo ito. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Kinahabagan mo mga may sakit. Kinahabagan mo mga mahihirap. At yun ang sabi mo sa Luke 4:18, Lord. Pumunta ka upang ipangaral sa mga mahihirap, Panginoon, ang iyong good news. Panginoon, sa lahat ng mga nagagapos, pakawalan mo ang mga drug addicts, ang umaasa sa drugs, ang lahat ng mga kabataan, Panginoon, sa kulungan, abutin mo sila ng ikapangyarihan. I speak and I declare
Those who are in jail will be released from jail, O God, through the power of the Holy Spirit. Those who are in the hospitals, O God, release them, Lord, through the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Halirabakusukun mariakata. Regende yando radakia. Taas lang ang kamay kung mayroon po kayong special prayer. Sino po may nangailangan ng special prayer? I will pray for you. Yes, Lord, I pray right now, in the mighty name of Jesus, whatever your prayers, God answers you now in Jesus' name. Ikaw, Sister Ochi, yung nagtaas ng kamay sa likod, pwede ba tumaas ka, sis? Tumayo ka? Kurabaya ka sa karahanda. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus, it is done. It is done, Lord. Whatever sicknesses and disease over your bodies, I rebuke sickness. I rebuke the curse of the Lord. Mga sumpa sa katawan na dumadagay sa aming mga kapatid sa oras ito. In the name of Jesus! In the name of Jesus. Thank you, Lord. Sa bawat isa na narito, sige makakaupo na po kayo. Sa bawat isa na narito, na bago lang kayo, ang Diyos ay naghintay ng isang desisyon. Kung handa mong kilalanin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, mula sa araw na ito, tumayo ka lang. Tumayo. Kung ikaw ay first time, huwag mahiya. Kung ngayon mo lang makikilala si Jesus, sige po, kayo po nasa likuran. Tumayo lang kayo. At mag-decide kayo sa panalangin na ito, natanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Sa lahat ng mga first-timers, yung mga taga-Cebu, mga kababayan ko dyan, na ngayon lang kayo nakarating, tumayo kayo. Tayo lang at sumunod tayo sa panalangin. Sige, Mother, tayo lang. Kayo, nanay ni Judilyn, ni Jenny. Sige, first time lang kayo. It's a decision na mula sa araw nito, papasok ang Diyos sa inyo at sasamahan kayo habang buhay. Hindi nalalayas ang Diyos sa buhay mo. Kasama mo na ang Diyos. Lahat ng mga dinaanan mo, pinatawad ka, nilinis. Wala ka nang alalahanin pa sa nakaraan. Bagong nilalang ka na. Okay? Ngayon, tanggapin niyo ang Panginoon. Handa niyo bang tanggapin ang Panginoon sa buhay niyo? At kung handa niyo tanggapin, sige po, huwag po kayo mahiya. Sister, matagal na kitang sinisira. Huwag mahiya. This is the time that God will start to move your life. Amen? Yung katabi mo, kanan mo, karabitin mo. Nanay ni Ray, tumayo ka, sister. Huwag mahiya, kasi minsan nahihiya tayo. Para pag ayaw ko kasi alisin natin yan sa oras ito. Yung nasa kanan niya. Sino ba dyan sa likuran? Miret, Arthur. Rededicate your life. Sumunod kayo sa prayer na ito. Arthur. Yumuko tayo lahat. Hallelujah. At sumunod sa panalangin ito, yumuko at pumikit. Kung ano yung banggitin ko, banggitin mo. Panginoong Hesus, sa oras nito, kinikilala kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Nais ko na makapasok sa buhay na walang hanggan. Salamat. Ako'y matuwid sa iyong harapan. Ako'y matuwid magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Maraming salamat mga kapatid tayo. At ngayon ako po'y mananalangin ng blessing. Amen. 7th year. The number of God yung 7. Just close your eyes at yumuko po kayo. Alam ng Diyos yung pangailangan. Father God, I speak blessing and I pray for blessing sa bawat isang narito mula music ministry, mula kay Pastor Dio, Pastor Mar, Mambe, Maribik, Tatay, at sa lahat, I pray for blessing. Alam namin na ang blessing hindi man siya pera, pero bless us spiritually. Bless us
physically, bless us financially. In the mighty name of Jesus, I declare blessing flow upon your life in Jesus' mighty name. Sa life, sa buhay ni Pastor John, sa buhay ni Cap, sa buhay ni Utsi, sa buhay ni Pedro, Panginoon. I speak blessing. I declare blessing. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Yan ha, tinanggap niyo na. Kaya masaya kayo pag-uwi nyo na Lord, bless na ako. Ay, sumunod tayo sa victory song. Pwede na siyang patayin. Pwede na siyang patayin siya.